Sunday sa ating lahat. God is good. All the time. In all the time. God is good. No? Saan po natin mga kapatid ang bibigyan natin sa Ephesians chapter 5 from 19 to 20. Sabi po dito ang salita ng Panginoon. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit ng papuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang salita ng Panginoon. And may ask for everyone to close our eyes and pray to our God. Let's pray. Ama namin na nasa kalangitan, Panginoon. Lord, Ikaw ay banal. Lord, nandito ang bawat isa na kami ay nagpupuri sa iyong kabanalan, Panginoon. O Lord, alam namin sa aming mga buhay na Ikaw ang nagbigay ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng lahat-lahat. Nakarapat-dapat, Panginoon, na Ikaw, ang bawat isa sa amin ay mag-worship sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, we ask for forgiveness kung meron kaming nagawa na mali sa iyong paningin, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness. Hallelujah. And Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa aming lahat. Maraming salamat sa lugar na ito na meron kaming peace na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Sa aming nagdaan, sa aming mga buhay, alam namin na Ikaw ang nagbibigay ng protection sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we ask and we pray for your blessing for this place, O God, na aming gagamitin. Sa aming mapakinggan na iyong mga salita mamaya. Sa aming pag-awit, pagtugtog sa iyong Panginoon. Lord, ito ay nakalay sa amin, sa inyong Panginoon. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa aming mga puso. Sa pag-guide mo sa aming mga kaisipan, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, sa bawat isa na nandito, Panginoon, ibigay mo sa amin ang kagalakan na kami ay magpuri ng totoo, Panginoon. Lord, turuan mo ang mga puso namin, ang mga isip namin, na sa iyo lamang, ikaw lamang ang aming makita. Thank you, God. And Lord, bless us all. And Lord, this we ask in Jesus' name. Amen. Isang malakas ng palakpakan naman po para sa ating Panginoon. Ayan, kamusta naman po ang bawat isa? Nagagalak po ba tayo na nandito tayo sa pananambahan? Amen po ba? Ayan, dahil po saan, magbigay tayo ng ngiti sa bawat isa, magkamayan po tayo, at magkamustahan po tayo. Kamusta ka na? Kamusta ka na, kapatid?
pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, binigay sa akin. Salamat! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin katulad mo. Salamat! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Everybody clap your hands! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, O Lord, salamat sa inyo, Lord God. Lord, pinagpupuan, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. At Lord, patuloy kang kumikilos sa amin ngayon, Panginoon Diyos. Ang iyong presensya ay nadadama namin, Panginoon, Lord God. Ngayong hapon na ito, Panginoon. Napakaputi mo sa lahat, O Lord. Napakaputi mo, Lord. Hihigit ka sa lahat, Panginoon, Lord God. Walang kahit sino ang papalit sa kabutihan na meron ka, O Lord. Nararapat ka sa lahat, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat
namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon Lord God. Napakabuti mo, Panginoon Lord God, sa lahat, Panginoon Lord God. Na kailanman hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan, Panginoon Lord God. Pasasalamat na kailangan mo, Panginoon Lord God, kay nararapat sa lahat, Panginoon Lord God. Sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, Ikaw ay nagbibigay ng biyaya sa amin, Panginoon Lord God. Lord, hindi namin kakayanin ang wala ka, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa kasama lang namin ikaw, Panginoon Lord God, kailanman. Hindi namin maranasan, Panginoon Lord God. Mas hirap ang Panginoon. Nawa ikaw, Lord, magpatuloy sa amin. Turuan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon Lord God. Gabayan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Ipuin mo ang aming puso, Lord. Yes, O Lord. Ibigay mo sa Panginoon lahat ng mga inanahin mo sa iyong buhay. Dahil ang Panginoon ay may mabuting pagmamahal sa atin. Maniwala tayo at magtiwala tayo sa kakayahan na meron siya. At na kailanman hindi niya tayo pababayaan. At kailanman hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang Panginoon ay maawain at may pagmamahal sa atin. Yes, O Lord. Salamat sa iyo sa tulang biyaya na pinagkakalunan sa Yes, O Lord. Awitin mo sa Panginoon. Yes, O Lord. Minsan pang-awitin po natin para sa Kanya. Ang puri at karangalan ay sa iyo lamang, Jesus, iniaalay. Pati na ang buhay mo, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat, O Diyos, biyaya Papasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil sa araw na ito, sa buong maghapon na ito, na Lord, nakasama ka namin, Panginoon. Di mo kami inayaan, pinabayaan, nakarating kami dito, Lord. Maayos, Panginoon, Lord. Apakadakila mo sa lahat. Hindi ka kailanman nagpapabaya sa amin. Kahit kung may pagkukulang kami, Panginoon, Lord God, binibigyan mo kami ng perfectong buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Hindi kami nararapat sa inyo, Lord God. Inako mo ang lahat ng kasalanan na meron kami, Panginoon, Lord God. At napakabuti mo sa lahat, O Lord. Ikaw lamang, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat
sa apat na kwarto, ay kwarto ito na pinairam mo sa amin, Panginoon God. Itong apat na sulok na ito, Panginoon God, pinaramdam mo sa amin yung presensya, Panginoon Lord God. Ramdam namin yung init ng pagmamahal, Panginoon. Napakabunga mo sa lahat. Naway ko na po siyang bahala sa bawat isa sa amin. Kung meron man kami nararamdaman, may pagsubok man kami, Panginoon Lord God. May nilakit man kami, Panginoon Lord God. Lord, turuan mo ang aming puso maging mabuting tao, Panginoon Lord God. Iniisip mo ang aming puso, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon Lord God. Kung meron man kami nararanasan na karamdaman, Lord. Lord, ngayon pala ang alam namin na ibibigay niyo healing na ito, Panginoon. Hindi ka kailanman nagtutulak sa amin, Panginoon God. At naniniwala kami sa patuloy namin pananampalataya sa inyo. Patuloy mo kami tutulungan. Patuloy mo kami pagagalingin, Panginoon Lord God. At Lord, kailanman hindi kami tatalikod sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin ng lubos, Panginoon Lord God. Nawa, Lord, sa ikaw po ang aming buhay ngayon, Panginoon Lord God. Turuan mo kami na lumago sa inyo. Turuan mo kami lumago sa inyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan, pagmamahal. Dinadakila ka namin sa lahat. Sumasampalataya kami sa inyo, Panginoon Lord God. Sa matamis ang pangalan mo, in Jesus' name, O Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at mainit, malamig ang panahon. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating banal na aklat sa Awit 103 verse 1 to 5. Ito po ang nakasaan. Ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwinan. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mo lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Are we blessed? Amen. Amen. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Amen. So, yes po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin ngayong araw na po. Alright? So, before po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, tayo po muna ay manandali ang manalangin. Pigilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami po yung muli nagpapasalamat sa oras na to, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa kabutihan mo, maging Lord God, sa pag-ingat mo na narito muli kami, Panginoon. Lord God, sa aming pakikinig ng mga salita mo, patuloy na ikaw ang kumilos, ikaw ang mangusap. At ikaw pa rin po ang patuloy din, Lord, na madama namin yung presensya mo sa hapong ito. Ano man pong mensahe mo sa hapong ito, dalangin namin, Lord God, na naman na tumimo sa aming puso't isipan, na sa aming paglago sa pananampalataya, ay patuloy din namin itong may pamuhay sa aming araw-araw na buhay. Kumilos ka sa amin at nawa, Lord, ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, pinataas ka namin, pinapapurihan, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Alright, so ang bilis po ng panganahon na po. Ngayon po ay November. And of course, magtatapos na po yung taon after next month. And during November, lagi po natin sineselebrate ang Thanksgiving. No, and hindi lang po ito selebrasyon bilang sa atin din, no, dito sa church na ito. And hindi lang din po ito yung yearly na tradition natin na ginagawa. No, kasi po ang Thanksgiving na ito, dito rin po natin nire-reflect kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay natin. And this Thanksgiving din, dito din natin napapagtanto na sobrang mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. And kung babalikan po natin ang ating mga nakaraang linggo, nakaraang araw, nakaraang mga buwan, no? We realize how faithful God has been in our victories, sa success natin, sa struggles natin, and even in the moments na we didn't understand. Di ba may mga pangyayari din tayo, mga pagsubok din tayo na minsan hindi din natin maintindihan kung bakit nangyayari. Tama po ba? Yes. And it reminds us that no matter what we face, God is still working. God is still providing. Yes. No, and God is still sustaining us. And God is still worthy of praise. Tama po ba? Amen. And kung titignan natin sa buong buhay po natin, hindi po talaga nagkulang ang Diyos. Sino po dito ang pinagkukulang ng Diyos? Amen. Lahat po tayo hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So ngayong hapon po, ang mensahe ng Diyos sa atin ay patungkol sa forget not His benefits. Huwag po natin kalimutan ang mga biyaya ng Diyos sa atin. Ang benefits po dyan, meaning to say, the blessings. Mga biyaya ng Diyos. And always remember and appreciate God's blessing, God's mercy, and God's goodness sa buhay po natin. And ang passage po natin ay makikita sa Psalm 103 verses 1 to 5. No? Yan po ay binasa na ni Sister Marivic, so hindi na po natin babasahin. So ang Psalm 103 na po na yan, ito po ay sulat ni David. No? Ito po ay kanyang pasasalamat din po sa Diyos. No po? At ang mga biyaya pong ito ay kanyang mismong naranasan. Hindi lang po yan sinulat ni David dahil para lang may maisulat siya. Kundi mismo pong naranasan ni David sa kanyang buhay. And yan din po yung pagpupuri niya sa Diyos. No? And kung titignan po natin sa verse na yan, ilang beses po na isulat ang salitang praise. So ano po ba ang ibig sabihin ng praise? Pagsamba. Some says pagsamba, pagpupuri, praise and worship. Now, ang ibig sabihin po ng praise or in other translation po is bless the Lord. Ang praise po ay came from the Hebrew word na barak, which means to speak well of God or to declare God's goodness. Yung pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. And ang pangalawang ibig sabihin ng praise is to honor God with your words and heart. It is not just singing, it is not just speaking, but worshiping God truly with a whole heart. Yung sincere heart po na may tunay na pagmamahal.
Yan po ang ibig sabihin ng praise. And another meaning of praise is to thank God for what He has done. Ang pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Kaya yan po ang naisulat ni David kasi gusto niyang magpasalamat sa Panginoon sa kadakilaan niya sa kanyang buhay. Ano po? So yan po ang ibig sabihin ng praise. Pero ano po ba ang dapat nating alalahanin para hindi rin po makalimutang pasalamatan ng Diyos? What do we need to remember for us not to forget to thank God for His blessings or for His benefits? The first one is, remember His benefit of forgiveness and healing. Alalahanin po natin ang biyaya ng pagpapatawad at pagpapagaling. Kasi sabi po sa verse 3 sa passage natin, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. No, meaning to say, God forgives sin and restores physical and emotional well-being. Ang Diyos po ay nagpapagaling at nagpapatawad. And ang healing po na tinutukoy dyan is hindi lamang po siya physical, mental, emotional, kundi pati na rin po spiritual. And ang pagpapatawad po na ito ay nagbibigay din po kagalingan. Papaano? For example, nagkasala tayo sa isang tao. Humingi tayo ng kapatawaran sa kanya. And hindi niya tayo pinatawad. Ano po mararamdaman natin? Masakit. Nagkakaroon tayo ng stress minsan. And hindi rin po tayo payapa. So ang forgiveness, nagpapagaling po siya kapag yung tao pinatawad tayo sa ating pagkakasala, nagkakaroon po tayo ng peace. Tama po ba? Nagkakaroon din tayo ng freedom. Tama po ba? Mayroon yung kagalingan sa emosyon at saka sa mental. No? And how much more po sa Panginoong Jesus? Kung ang Panginoon din po hindi nagpapatawad, mas malala po yun, mas mahirap po yun, di po ba? Amen. But thank God, kasi siya po ang Diyos na nagpapagaling at nagpapatawad. No? Ganyan po kamalasakit ang Diyos sa ating buhay. Na po, sabi sa Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. No? Itong verse na ito is tumutukoy sa pagtubos ng Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. No, namatay ang Panginoong Jesus para po tayo iligtas sa kamatayan spiritual. No? At ang healed na yan, ang term na healed po na yan, is tungkol po siya sa kapatawaran at kaligtasan. No, hindi po siya physical healing, kundi spiritual healing. Na po? And sa time po na namatay din ang Panginoong Jesus, nandun po nalilinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, and that is a healing. No? Kaya, yung spiritual na healing po na ito, it includes healing from sin, healing from guilt, kasi guilty tayo, kasi makasalanan tayo. But then, tayo po ay pinagaling ng Diyos. No? Healing from sin, healing from guilt, and healing of our relationship with God. Because of Jesus Christ, dahil din po tayo nagkaroon ng relationship sa Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Amen. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundo, hindi rin po natin may iwasan na hindi magkasala. Tama po ba? O sino dito ang hindi nagkakasala? Yes, lahat po tayo nagkakasala. Sa isip man, sa gawa man, o sa salita. No? Pero, meron pa rin pong habag ang Diyos sa atin. In 1 John chapter 1 verse 9 it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang gandang pakinggan na po. No, kahit tayo po ay nagkasala or nagkakasala until now, ang Diyos po natin ay patuloy na nagpapatawad. Ano lang po ang dapat natin gawin?
confess our sins, admit that we are sinners, and ask for forgiveness to God. Pero wag naman po nating abusuhin yung pagpapatawad ng Diyos. Nagkasala ka, may ka ng kapatawaran, iulit mo ulit yung kasalanan, hingi ka ulit ng kapatawaran. Hindi din po yun maganda, mga kapatid. Once that we committed sin and admitted and asked for forgiveness to the Lord, stop na po natin gawin yung bagay na gano'n. Kasi hindi rin po yan nakakalugod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. No? And hindi lang po dyan yung, hindi lang po nagpapatawad ang Panginoon. At hindi lang po siya nagpapagaling sa emotional or sa mental and spiritual. But then, nagpapagaling din po siya physical. No? Pagkikita po natin sa Matthew 15:30. Sabi dyan, great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. This was the time na maraming pinagaling ang Panginoong Jesus. No, makita natin dyan, pati yung mga bulag, yung mga putol, ang mga kamay, paa, mga bingi, no? At marami ding mga scenarios sa mga iba pang mga passages sa Bible na makikita natin na tunay na nagpapagaling ang Diyos. Even yung sakit na hindi magamot-gamot, pinagaling po siya ng Panginoon. No? And naniniwala din po tayo, no, sa mga nangyaring ito, hindi lang po ito nangyari sa Old Testament. Naniniwala din tayo na hindi lamang po ito na ipakita at naranasan din ng mga disipulo. Because we believe in the Hebrew 13 verse 8. It says there, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. No? So kung ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling noon, we also believe na hanggang ngayon ay nagpapagaling ang Diyos. Amen? And this verse din po kasi, this verse teaches us that Jesus never changes His character. Hindi po kung ang tao nag-iiba ang karakter, ang Diyos po ay hindi po nag-iiba yung karakter niya. Minsan sa buhay natin, minsan moody, especially daw sa mga babae. No? My mood wings. Sa araw na to, maayos ang mood. Kinabukasan, hindi. Diba? Pero ang karakter po ng Diyos natin ay hindi po nagbabago. Jesus never changes His character. So, diba, nag-react na ang mga lalaki. And dito rin po sa verse na ito, it teaches us that Jesus never changes His power. Ang kapangyarihan din po ng Diyos ay hindi rin po nagbabago. Kaya yung kapangyarihan niya nagpapagaling siya noon, yung kapangyarihan niya na nagliligtas noon, hanggang ngayon po ay mararanasan natin yan. Amen po ba? Amen. And then this verse also teaches us that Jesus never changes His love and faithfulness po sa buhay natin. Patuloy pong tapat at nagmamahal ang Diyos po sa bawat isa sa atin. No? So yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo po ay nagkasala, kung tayo rin po ay may mga sakit, no, hindi na po natin kailangang dalhin ito mag-isa. No, i-commit na lang natin po sa Panginoon. Ilapit natin dito sa Panginoon. Kasi we have a God that heals us. God is our healer. No? And yes po, sa mundo natin, ginagamit po ang Diyos ang mga medisina, ang mga doktor and nurses as instrument para din po mapagaling tayo. But all of it, ang source pa rin po niyan ay ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, and I believe din po, no, hanggang sa ngayon, nararanasan pa rin po natin yung kapatawaran at kagalingan na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, lagi po nating alalahanin ang biyaya ng pagpapatawad at biyayang kagalingan na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Alright. So, pangalawang bagay po na kailangan nating patuloy na alalahanin upang hindi rin po natin makalimutan pasalamatan ang Diyos ay remember His benefit
of redemption and compassion. Alalahanin po natin ang biyaya ng pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa atin. It says in Psalm 103 verse 4, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion." No? Itong redemption and love na ito is, yes, naranasan na din po yan ni David. Ang redemption or yung redeems na yan na tinutukoy po dyan is deliverance. It is about deliverance. Or ito yung pagliligtas. And then yung term na pit dyan, it refers to death. Ibig sabihin yung redemption, yung redemption na po na yan is that yung pagliligtas ng Diyos mula sa kamatayan. Kasi mismo si David po, naranasan din po niya yan. The time na humarap si David kay Goliath. No, we all know the story of David and Goliath. Si David napakaliit. But then si Goliath napakatangkad. And it is easy for Goliath to kill David. Kasi kilala si Goliath sa place nila na malakas. But then God enabled David to kill Goliath. Yan po yung pagliligtas ng Diyos kay David mula sa kamatayan. And another situation po na nangyari sa buhay ni David is nung inattempt po siyang patayin ni King Saul. King Saul was a king that time. Eh, nandun yung jealous niya kay David kasi mas maraming napatay si David kaysa sa kanya eh. No. So nagkaroon siya ng selos, jealousy. But then, another one is, may takot din siya na baka madidethrone siya at mai-enthrone naman si David. That's why, nag-attempt siya na patayin si King Saul. But then, sa kabutihan ng Diyos sa buhay ni David, iniligtas po siya mula sa kamatayan. At tuluyan na hindi po napatay si David. No? And the same was true po sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Nabanggit po natin kanina sa unang punto natin doon na naligtas din po tayo sa kamatayan. Because of Jesus Christ, inako ng Diyos ang pagpapako sa krus dahil sa ating kasalanan. Tayo po dapat yun eh. Pero inako po niya. So niligtas po tayo mula sa kamatayan. No? At instead na tayo din po ay magkaroon ng eternal death, but because of the love of God, through Jesus Christ, we are saved. Kaya meron po tayong eternal death, that is hell. But because of Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng salvation. And that is kaligtasan. No? Sabi sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." No? Tayo yung makasalanan, pero ang Panginoong Hesus pa rin yung nag-ako ng ating mga kasalanan. No? So yung deliverance ng Diyos po sa atin ay hindi po nagtatapos dyan. No? Patuloy po tayong tutubusin ng Diyos. Patuloy din po tayong ililigtas ng Diyos. At patuloy din po tayong iingatan ng Diyos sa mga panganib, maging po sa ating mga sa kapahamakan, maging sa mga problema, no? At sa mga sitwasyon din po na tila parang wala ng pag-asa. No? Kaya inililigtas po tayo ng Diyos mula din po sa anumang bagay na maaaring sumira po sa atin. Sa spiritual, emotional, mental. Kaya nandito po tayo, no? Sino po ang depressed dito? Sino po ang stress dito? Yes po, pinagdadaanan din po natin yan, no? But then, tayo rin po ay inililigtas ng Diyos sa kapahamakan. Kasi sa sitwasyon po natin ngayon, depression, stress ay tumataas. Kaya yun po yung nagiging cause ng mga iba na nagpapakamatay. Tama po ba? But we are so blessed na nandito po tayo, nakakarinig ng mga salita ng Diyos, nakakarinig din po tayo ng pangako ng Diyos na tayo din po ay ililigtas niya. Amen po ba? Amen. Amen. No? And then dito po, sa pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi rin po tayo iniwan na walang-wala. It doesn't leave us empty. Bagkus pinapalibutan pa rin po tayo ng Diyos ng kanyang awa,
ng kanyang habag at ang kanyang pag-ibig sa araw-araw. No? Ipinapakita po nito ang kanyang kabutihan at pagkalinga bilang isang mapagmahal na ama. Ang sarap pakinggan, no? Kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? No. Sino dito ang ramdam ang pagmamahal ng Diyos araw-araw? Amen! Praise God! No? So, pakisabi nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos araw-araw. Yes. God loves us every day. Amen, no? So, sa sandali po sa buhay po natin, kahit man po tayo ay nakakaranas ng crisis, kahit man po tayo ay nakakaranas ng depresyon, kahit po tayo nakakaranas ng panganib, inililigtas po rin po tayo ng Diyos at itinataas muli sa ating mga pinagdaraanan. So, alalahanin po natin, no, sa panahon na wala na din tayong pag-asa. At alalahanin din po natin kung paano tayo nakabangon. No? Yun po ay mga paalala din ng Diyos sa kanyang pag-aalaga sa atin. Kasi kung sa sarili po natin kakayahan, hindi po din natin yan kaya. Kundi sa tulong pa rin po ng Diyos, kaya din natin na mapagtagumpayan yung ating mga pinagdadaanan. And that is the love of God sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi sa Romans 8:38-39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Ulitin ko po ha, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. No matter what happens sa buhay po natin, trials, the fears, spiritual battles, or even death, Christ's love will never leave us. God's love will never leave us. No. We are also completely safe and secure in His care. Secure po tayo sa pag-aalaga ng Diyos. And it says here sa verse na to, nothing can separate us from God's love. Kung tayo man po ay lumalayo sa Kanya, ang Diyos po ay hindi lumalayo sa atin. Patuloy pa nga po tayong hinahabol, di po ba? Tayo lang po ang tumatakbo. Diba? Yes, no? Pilit po tayong inaabot ng Diyos. Kahit din tayo pilit na lumalayo sa Kanya. No? So God's love is permanent. Kung ang pag-ibig natin sa kasintahan natin is medyo. Pero ang pag-ibig po ng Diyos ay permanente po yan. Yes, amen. Hindi yan nagbabago. Amen. Kung ang pag-ibig ng tao ay nasishake paiba-iba. Pero ang pag-ibig ng Diyos is unwavable. Amen. Unshakable po ang pag-ibig ng Diyos. Praise the Lord. No? And God's love is powerful. Amen. Makapangyarihan po ang pag-ibig ng Diyos. Yes, Lord. No? Kaya po lagi nating alalahanin no, ang biyaya ng pagliligtas at hindi matinag na pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Yes, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At pangatlong bagay po na ating alalahanin upang hindi rin po natin makalimutang pasalamatan ng Diyos is remember His benefit of provision and renewal. Alalahanin po natin yung provision na patuloy na pinagkakalob ng Diyos sa atin, maging po yung pagre-renew niya ng ating mga kalakasan. Hindi lang po kalakasan, sa lahat din po ng bagay. Sabi sa verse 5, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles." Ang sarap, no? Ang sarap pakinggan ng salita ng Panginoon. The good things po na dyan, na sinabi dyan, no, ni David, is tinutukoy po nito ay hindi tungkol sa luxury. Hindi tungkol sa kayamanan.
or hindi lamang po sa material na bagay. Kundi ang tinutukoy po nito ay yung tunay na kabutihan at pagpapala ng Diyos. Ito po yung bagay na tunay na nagbibigay kasiyahan at pagpapalakas. Ito po yung mercy ng Diyos, provision ng Diyos, strength na ibinibigay din niya kina David that time na nagpa-travel sila sa disyerto, yung presence ng Diyos, no? Kasi sina David din nakakasalamuha din sila ng mga yung warriors, no? But then nandun pa rin yung presence ni Lord sa kanila. Even yung joy, peace, forgiveness. No, yan po ang ibig sabihin ng good things dyan. And then yung sinasabi din ni David dyan na renewed like the eagles, it symbolizes energy. It symbolizes freedom. And it symbolizes the hope. No? So God refreshes and sustains His people continually. Nandun po yung patuloy na pagre-refresh sa atin araw-araw. No? And sa buhay din po natin, yes, ang buhay nakaka-drain. Sino ang pagod dito? Yes, sa buhay po natin talaga napapagod din po tayo. Nakaka-drain ng lakas. No? Minsan din sa bayarin, nakaka-drain sa utak. Nakaka-drain sa bulsa. Lalo-lalo na sa news ngayon na nagtaas ng renewal. Tama po ba? Ng visa. Ayan. Marami po, no? Sa buhay din po natin, sa experiences natin, nakaka-drain din po. Nakakapanghina din po ng loob. No? And especially din po no, sa Pilipinas, sa mga nakaraang buwan. At until now, nakakaranas din sila ng sakuna. No, tuloy-tuloy po yung naranasan ng ating bansa. And mga iba po, nawalan ng bahay, nawalan ng sasakyan, nawalan ng hanap buhay, at nawalan din ng mahal sa buhay. So yung mga iba, napapanghinaan sila ng loob. Nawalan din po sila ng pag-asa. Sabihin nila, paano ulit kami aahon? No? Nandun na parang, sige na, wala na. Wala na din ako magagawa. So they lose hope. No? And hindi lamang din po sila nakakaranas nito. Tayo rin po. May mga kanya-kanya rin din po tayong sakuna na pinagdadaanan. Maliit man yan o malaki man yan, pinanghihinaan din po tayo ng loob. Tama po ba? Yes. Pinanghihinaan din po tayo ng loob. No? Pero, sabi sa sermon ng last Sunday, ano po yung sermon ng last Sunday? Do not worry. Yun po ang pangako ng Panginoon. Do not worry. No, God will provide. No? Kasi sabi sa Philippians 4 verse 6 din, sabi dyan, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request made known to God. No? So, kung tutuusin, yung pag-aalala o ang pag-worry, ang hirap gawin. Hindi po yan maalis sa isipan natin. Tama po ba? No? Dahil lahat po tayo nag-aalala. No? Sa bahay, sa trabaho, pamilya natin sa Pilipinas, kung anong kakainin natin mamaya. Hindi po ba? Anong susuotin natin this coming December? No? Pag-aalala. No? Pero dito po, sa verse na ito, it is the advice of Paul. Do not be anxious. Sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang mabahala. Sabi niya, in everything by prayer and supplication. Prayer and supplication. Magdagdag po yan, with thanksgiving. Paano po tayo magpapasalamat kung tayo nag-aalala? Diba? Pero it is an advice of Paul na instead na tayo po ay mag-alala, ipanalangin na lang po natin ito sa Panginoon. Kasi kung kalooban ito ng Panginoon, ito rin ipagkakaloob niya sa atin. Amen po ba? Amen. So kung tayo nagsimula na mag-worry mamaya, simulan na po natin ang panalangin advance. No? Para hindi po tayo mabalisa or hindi po tayo mag-alala ng todo. No? And sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, sabi dyan,
And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang sarap pakinggan ito. Sabi niya, my God will supply every need. Iba po yung want ha, every need. So ito po yung pangako din po ng Diyos na ibibigay po lahat ng Diyos ang ating mga pangailangan. No? Yung need natin, ipagkakaloob po yan ng Panginoon. No? Kung ito'y kalooban niya, talagang ibibigay po niya sa atin yan. No? At kung tayo man din po ay nawawalan din ng pag-asa o napapanghinaan din ng loob, God will still renew our strength and give us the hope. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. No. Sabi dyan, but those who hope in the Lord will renew their strength. Sino po dito ang may pag-asa, Diyos? Amen. Amen. For sure, i-renew po ng Diyos ang ating kalakasan. Amen. No? So, patuloy po tayong kapalakasin ng Diyos. Araw-araw. Every day, nire-restore tayo ng Diyos. Kaya po tayo gumigising sa umaga, nakakapagtrabaho, no, dahil po sa renewed na strength natin, renewed na kapayapaan natin, renewed na joy na mayroon tayo, kaya po tayo nagpapatuloy dito po sa mundong ibabaw. No? So, nanghina man po ang ating loob, pero pinapalakas at pinapatibay po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi sa Psalm 9 verse 18, but God will never forget the needy, and the hope of the afflicted will never perish. No? Sarap na sabi niya, ang Panginoon hindi po niya kinakalimutan ang mga nangailangan. At hindi rin po niya pababayaan yung mga nawawalan ng pag-asa. Kaya kung sino man po sa atin sa ngayon na nangailangan, sino man po sa atin sa ngayon na nawawalan ng pag-asa, there is hope in Jesus. Amen. No? God will provide everything that we need. No? Amen po ba? Amen. Amen. So kaya po lagi po nating alalahanin, no, na ang Diyos po ay tinutustusan niya ang lahat ng ating mga pangailangan. No? Ito man po ay pagkain, ito man po ay trabaho, ito man po ay lakas, sigla, pag-asa, kagalaan sa paglilingkod sa Kanya, kaalaman at sa lahat po ng bagay. No? So sa lahat po ng mga ito, marami po tayong mga bagay na ipagpasalamat sa Panginoon. Pero sana hindi lang po yung time na ito na nandito tayo ngayon. Kasi araw-araw tayong binibless ni Lord eh. Hindi naman porque nandito tayo nagsa-celebrate ng Thanksgiving, dito lang tayo magpapasalamat sa Diyos. Naway na gawin din po nating habit ang magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen? No, kasi ito yung mga blessings ni Lord sa atin eh. He forgives us our sins. He heals our diseases or sickness. Redeems us from death. Crowns us with love and compassion. He satisfies our desires and He renews us. No? So sana, no matter how difficult our life's journey is, no, huwag po nating kalimutan pasalamatan ang Panginoon. Forget not His benefits. No po. So ito po ang iwan ko po sa atin sa hapong ito. Praise God daily for what He's done. Pasalamatan po natin ang Diyos araw-araw. Remember His blessings so gratitude becomes part of our lives. Trust His forgiveness and healing for every area of our lives. Rely on His rescue and love during struggles. And let God renew us, give us strength, hope, and joy even in tough times. So yan po ang paalala at mensahe ng Diyos sa atin sa hapong ito. Amen. So tayo po lahat ay tumayo. So as a response po sa mensahe ng Diyos, naway magkaroon po tayo ng kahit
2 to 3 minutes na personal prayer to thank God kung ano po yung mga bagay, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Magkaroon po tayo ng sincere na prayer to thank God for everything that He has done for us. Dahil sa buhay po natin, hindi po talaga nagkulang ang Diyos. Hindi din po tayo karapat-dapat sa mga biyayang ito, pero patuloy po niya itong ibig at kakaloob sa bawat isa. Our gracious Heavenly Father, once again we thank you so much, God, for this day. Salamat din, O God, sa hindi po matinag na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mensahe mo na patuloy na nagpaalala sa amin na hindi din naman dapat namin makalimutan magpasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, thank you, God, for the forgiveness. Thank you, God, for the healing. Thank you, Lord God, for redeeming us, O God. Thank you, God, for your love, for your compassion. Thank you, God, for your provision. And thank you, God, for renewing us every day. We don't deserve any of this, Lord, but you still give it to us, Panginoon. Thank you, God, sa lahat ng bagay at sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi din namin maikumpara sa pagmamahal ng ibang tao, Panginoon. Kami po ilubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat. Lord, kung kami man po ay nakakalimot minsan magpasalamat, forgive us, O God. And Lord, patuloy rin po kami, Lord, na tulungan na patuloy na maalala ang mga lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. And Lord, continue, God, to restore us our strength, the joy, O God, the peace that we need, Lord God, each day. And ikaw na po siyang patuloy din na tumulong sa amin, Panginoon. And Lord, with your help sa mga struggles namin, matatagpumpayan namin ito, Lord God, dahil sa biyaya mo. So Lord, thank you, God, for everything. Bless each and every one. And Lord God, this message, your message, Lord God, ay patuloy na magpaalala sa buhay ng bawat isa. Thank you, God, for everything. We give you back all the glory, praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. Okay, so salamat sa mensahe ng Panginoon. And we are thankful for the presence of each and every one of us today to join us, na ipagpasalamat ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, yung mga, sabihin natin, biyaya ng Diyos. Biyaya sa, in terms of materials, biyaya in terms of yung kalusugan natin, biyaya in terms of yung mga trabaho natin, at lahat na. Ito yung time na ibigay natin sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon, at isang tradisyon ng ICF na sinimulan noong unang panahon pa is yung pagdadala ng prutas. Now remember na sa Thanksgiving, if we try to trace the history of Thanksgiving, yung mga Amerikano, nagdadala sila ng yung farm goods nila. Kung ano yung ani nila, dinadala nila para sa Panginoon. So we are doing that every time. So kung sinong mga nagdala sa inyo, alam ko may nakalagay doon sa likod doon, dalhin po natin yon habang nagpe-play itong mga musician natin ng kanta. So kung may dala po kayo, dalhin po ninyo dito sa harapan at iayos po natin dito bilang masasalamat sa Panginoon. So may I ask the music
to play the instrument. So as we sing, we ask you to please come forward, you make lines, para hindi po magulo. Simulan po ninyo kung sino yung may dala, dalhin na po ninyo dito sa harapan. Okay, so start na po natin. Kung ano yung mga dala ninyo, dalhin po natin dito sa harap. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Okay, thank you for the goods, and let's continue celebrating Thanksgiving for what the Lord has done to our lives. Amen. So let's come to our offering. So let's come to take our offering. May I ask Sister Anna to please come forward. Okay, are we blessed? Pinagpala po ba tayo? Napakaganda po ng mensahe, no? Yung kaligtasan, kapayapaan, at ang kagalingan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon lamang. Okay po? At kung tayo po ay pinagpala sa mga narinig natin ngayon at araw-araw, pagpalain po din natin ang gawain ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa pagbabasa sa awit, Kapitulo 7, versikulo 22. Okay po ba ang lahat? 107, verse 22 ay po sa sinasaad, dapat ding tumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galang. Amen po?
At tinatawagan po natin si Sister I and Sister Susie. Maligay si Mati. Kasi pagkakaroon ng isang pasyente sa kumpanya na bibigyan Manandalian po tayong pumigit at magpasalamat po tayo sa mga pinagkaloob ng bawat isa. Oh yes, O Lord, that's following God. Maraming salamat, Ama. Tunay nga po, Ama, napakabuti mo. Salamat, Ama, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig, pagmamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord. We are here to worship you, to praise you, God, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. At patuloy nawa ang pagkalinga, tangkilik mo sa aming lahat, Lord, na nandito. Lord, we pray na samahating atong po ang bawat isa at nawa manatili ang lahat, O Lord, sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ang pagkakaisa sama namin lahat sa iyong gawain, sa iyong pangalan, higit, O Lord, sa iyong pag-ibig at pagmamahal at sa kaligtasan na patuloy mo pinagkakalog sa aming lahat. Punihin ka, Ama, at pasalamatan lagi at sa offering na ito na pinagkalog ng mga kapatiran, nawa
Yes, so Father God, hinihiling namin na patuloy mo po itong basbasan upang magamit po namin ito sa pagpapalaganap na iyong mga salita. Patuloy kang makilala, patuloy kang maitaas, at higit, oh God, ay maparangalan ka sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. We thank you so much, Lord, and we praise your name. In the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Okay, so once again, you are very much welcome and thank you for joining us celebrate this Thanksgiving Sunday. So, may ilan ba sa atin dito na ngayon lang po ako nakarating dito sa ICF? Tumayo po sila. Meron ba? Okay, tumayo po. Okay, tumayo po mga ngayon lang po ako nakarating dito sa ICF. Meron din doon. Okay? So, you're very much welcome to our church and hope you're going to enjoy the fellowship we'll be having. So, okay, so we have, before napupunta tayo sa celebration talaga ng Thanksgiving natin, we have some few announcements here that I'd like to make. So, number one, we have our prayer meeting. Ano ba itong ginagawa sa prayer meeting na to? Ito po yung time na idinudulog natin kung ano yung pangangailangan natin sa Panginoon, ano yung mga Thanksgiving ng Panginoon, fellowship at sharing. Ginagawa pa ito every Wednesday through Zoom. Kaya kung gusto nyo mag-observe, gusto nyo makinig, you can ask for the link of this or not, go to ICF page, andun po makikita ninyo yung link. So, every Wednesday po ito at 8 o'clock. And every Sunday, from first until the third Sunday, we are having Sunday school. So, this one is ginaganap dito sa church natin, dito sa main, and also in Caria. So, this one usually starts at 2 o'clock. So, kung gusto nyo makipag-discussion, malaman ang tungkol sa Biblia ng mas malalim, and would like to interact with one another, ito po yung time. So, please join our Sunday school. That is every Sunday from first Sunday, second Sunday, and third Sunday. Starts at 2 o'clock. And sa pang-apat na Sunday, or yung sabihin natin the last Sunday of the month, we have the NMI study. Ano ba itong NMI study na to? Ito po yung pinag-aaralan natin kung paano lumaganap ang salita ng Panginoon under the banner of the Church of the Nazarene sa iba't ibang bansa. So dito natin malalaman yung mga tungkol sa bansa rin, kung ano ba yung saan pa itong bansa na to, kung ano ba itong bansa na to. So this one is being done every fourth Sunday of the month. Okay, in our church, we do have membership. Ano ba itong membership na to? Kailangan ba itong membership na to? Now, this is not compulsory. This is not compulsory. If you'd like to become a fully part of the church, to be involved in the church activities, and you'd like to really become a full part of the family in which kung pwede na kayong magtugtog, kung pwede na kayong kumanta, kung pwede na kayong magturo, then we are encouraging all of you to please join our membership class. Ito po ay ginagawa during Sundays or not. You can make a schedule with Pastor Emerson, and Pastor Emerson will try to schedule your classes. So, this is free. Walang kahit po ito, we encourage you to join us. And we also have discipleship. Ano ba itong discipleship na ito? Ito po ay ginagawa sa Caria and main for the adults, sa mga bata, sa mga young adults, and sa mga young people. So what is this? Ano bang pagkakaiba nito? Ito po yung mas malalim na pag-aaralan natin ang tungkol, sabihin na natin, iba dito is tungkol sa doktrina, mas malalim na pag-aaral po ito para mahubog ang bawat isa sa atin. Now, this is particularly applicable to mga members sa church natin. We do also have Bible studies. What is this? This is
learning about the Bible just the same, but in a way, in a simple way, na mapag-aralan natin ang Biblia natin. Kung gusto niyo mapag-aralan kung ano yung laman ng Biblia natin, explanation of the contents of our Bible, then we can have Bible study, and you can just inquire from Pastor Emerson. We do have also teens discipleship. Ito yung pang mga teenager. So starting at the age of 12 or 13 until 19, then you are encouraged to encourage your kids na mag-join dito sa discipleship na ito. Ito po yung time na talagang maturuan sila kung paano sila mamuhay dito sa Japan, na bitbit nila ang salita ng Panginoon. We also have teen Sunday school. Ito yung pag sa Sunday school ng adult, may Sunday school din po ang mga teens. We also have prayer request. Now, there's Michang there holding a box para sa Korea. Ito naman doon kay Sister Ana para sa main. Kung may gusto kayong ipag-pray ng church natin, gusto niyo samahan namin kayo para itulog yung prayer request niyo, kumuha lang po kayo, yung mga taga-Korea or malapit sa Korea, kumuha lang po kayo ng papel kay Sister Ai, and then dito naman sa main, kumuha lang kayo kay Sister Ana, isulat ninyo yung mga prayer request ninyo doon at ipag-pray po ng ating church warriors. Oh, this is the celebration that I know everybody here is waiting. Ito yung Christmas celebration natin, and this is on December 21st doon po sa Korea International Plaza. So, this is a great celebration. So, sa mga schedule ninyo sa trabaho ninyo, maganda na i-cancel natin ang trabaho natin para magpag-isa kayo para i-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So, we have some activities here. We have so many activities here. So, we encourage all of you to please join us. And part ng celebration, ito naman kung gusto lang ninyo ha, hindi pilitan to, baka sabihin ninyo wala akong pang-exchange gift, hindi na ako dadalo. Hindi po. This is not compulsory. Kung gusto niyo makipag-exchange gift, mayroon tayong exchange gift. Sa mga adults, we have 2,000. Bumili lang kayo ng 2,000 na items. Punta kayo sa Don Quixote or not doon sa ano dyan na pwedeng bilhan sa trial. Maraming mabibili doon. If you like, now this is not compulsory, okay? We encourage you not to give money items po ito, ano ha? Okay, and we have also kids, 1,000 po ito. We do not encourage also the mothers, the parents to buy goodies or sweets. Mas mabuti na yun, pumunta na lang kayo sa Daiso, bumili ng 10 items, o 1,000 na yun, masisiyahan pang mga bata natin. So, please take this note, but we are not forcing all of you. Kung wala kayong nadala, no, don't worry, no worries. Okay? Okay, isa rin to na parte ng tradisyon ng ICF, hindi mawala-wala. We have our worship service here on December 28th. That is joint. Korea and Maine, dito po tayo lahat on the second floor. I think second floor, on the second floor. Now, after yung worship service natin, pumunta po tayo doon sa Grand Bowl. Alam niyo yung Grand Bowl? Kung hindi po ninyo alam, tanungin niyo si Pastor Emerson, ituturo kayo sa Grand Bowl. Dito po tayo mag-fellowship. Anong gagawin natin dito? Of course, we're going to play bowling, and we have some prizes also. So we encourage you to please join us in our bowling para mag-enjoy tayo bago mag-end year 2025. So you are encouraged to attend this bowling tournament as well. Okay? So ito naman, kaugalihan ng church natin, every first Sunday of the year, dito po magre-report yung mga nasa committee natin. Dito rin natin malalaman kung ano yung ginawa natin sa isang taon na yon, and makikinig po tayo sa mga reports ng mga committees, mga pastors natin, at saka yung iba pang mga workers sa church. So, this is the time you will see the transparency. Sabi natin, this is the time you see the transparency of the church. So you are also
invited to come join us and see how the church is moving. This is on January, what's that? January 4th. Okay? Here at Siawa Sigura. Oh, so we have birthday. See, before we come to our birthday, I just like to say, mamaya, on the second part, nobody is allowed to go home. Okay ba? We are not allowing you to go home. You join us, celebrate by singing, and later on, after that, we are going to, of course, enjoy this food here. So, wala pang uuwi ha. Walang nag-aabura. Ano? So, you just stay with us, and then after that, we'll be enjoying the fellowship of one another. So, this month, we have these birthdays here. Kung sino yung walang pangalan dito, sabihin lang ninyo kay Sister Eunice. Alam mo, okay, magsitayo na po tayong lahat para sa ating closing song.